Meron kasing suggestion. Oo, meron kasing suggestion mga kotsero, itong si Coco Pimentel. Medyo natawa ako dito sa suggestion niya. Sabi niya, palakasan ng water cannon na lang! Sabi ni Pimentel. Pimentel wants Coast Guard tit for tat with China. Barilan daw ng baril. Tara, water gun tayo. Imagine mga kasi naglalaro imagine mga bata naglalaro ng water gun. Large scale water gun fight. Water gun. Pimentel naman. Senator Pimentel naman, nung sinabi po namin kailangan namin ng oposisyong matalino, sana tinake niyo advice namin. Do our PCG vessels have their own water cannons? Siyempre naman meron yan. Dapat meron din because we should be able to water cannon too. Those who we believe are violating our laws and sovereign rights up to our exclusive economic zone. Yan ang sinabi ni Pimentel kahapon. Standard equipment dapat yan sa Coast Guard sea vessels because that's how Coast Guards drive away intruders and those violating our laws, sabi niya. Dekada na raw standard yan. Yan ang sinabi ni Senator Pimentel. Senator Pimentel naman. Nawala lang ang PDP laban sa inyo, nagkaganito na kayo. Anyari? Tayo po ay magbibigay po guys sa ating mga kaibigan muna sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na yung marimetes sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Gagawin nyo lang ay i-download ng Sendwave app. Gumawa kayo ng account. Lagay nyo ba ang account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shops. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jate, makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gawin nyo sa Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Bali ka ng water cannon. Although mga kotsero, syempre, parang it's a good idea. Parang lang naman. Parang, but it is not. It is not a good idea. Kasi, mga kotsero, well, papainggan muna natin sinagot siya ni Francis Tolentino. Ito yung sabi ni Francis Tolentino. We leave that to the President kung ano yung tamang gawin. And we trust that he will do the proper actions. Naniniwala sa Senator Francis Tolentino na hindi madaling desisyon na gantihan din ng China sa ginawa nitong pambobomba ng tubig sa mga barko ng Pilipinas. Sinabi kamakailan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na dapat mayroon ding water cannon ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG para bombahin din ng tubig ang mga lumalabag sa sovereign rights ng Pilipinas at nanghihimasok sa teritoryo ng bansa. Para kay Senator Tolentino, chairman ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones, kung tutusin, kaya namang tapatan ng Pilipinas ang pag-water cannon ng China. Ngunit ang desisyong ito, dapat may basbas ng Pangulo. If we're going to pivot to something that drastic, siguro dapat may presidential approval din yan. Para na sa ganun alam natin din yung diplomatic responses, alam din natin yung other consequences. Sa China, ano yan state action na yan may approval na yan ng Southern Theater Command, may approval na yan hanggang sa pinakamataas nilang Politburo. Mga kotsero, hindi po totoo yung sinabi ni Senator Francis Tolentino. Wala pong approval ang China sa paggamit ng water cannon. Hindi po approval ang meron sila. Batas ang meron sila. It's their law. It's their law. Hindi po yun approval ng presidente. Batas po yun ng China. Very, very new, very, very recent law. Signed 2021. Research nyo yung Coast Guard Law. China Coast Guard Law. Nakasulat doon, the Coast Guard will do anything it deems necessary to protect the sovereignty of China and the jurisdiction of China. Nakasulat yun dun. So, hindi ho siya approval. Hindi ho siya presidential approval. No, it's not. It's much, much heavier than that.
batas yun. Batas sa China. So, well, in principle, I agree with Senator Pimentel. Tolentino pala. Francis Tolentino. Na may approval. Kasi syempre, yung pipirmahan ng presidente yung batas. But, yun nga. Sa kanila kasi, batas yun eh. Batas. So, sa kanila, sa mindset ng mga Coast Guard nila, legal ang ginagawa namin. Bakit? May batas kami. Ang problema, tayo wala tayong batas. At sa pananaw natin, ang violation na yun ng international law. Which it is. It is a violation of international law. Pero sa mindset ng China, hindi. Legal yan. Hindi yung Dapat ba decision lang ng commander nung vessel nila. Humanitarian yung atin eh. Hindi naman para makipag-away. Dagdag ng mambabatas, sakaling tapatan ito ng Pilipinas, posible anyang hindi na lang water cannon ang gamitin ng China. Nakita nyo They yun? might May water cannon tayo. Nakita nyo? Hindi ko lang kung napansin nyo. Ayan, oh. Nakaturo na nga rin sa barko ng China eh. Ayan, oh. Ayan, water cannon yan, guys. So, mukha na debunk yung sinabi dito ni Coco Pimentel. Ayan, oh. Kasi may question siya eh. Do our PCG vessels have their own water cannons? Answer is yes. Meron. So, meron naman. Pero hindi lang natin ginagamit. But ayan, oh. Itong kulay pula na to, ayan, oh. Water cannon yan. Nakaturo na nga sa barko. Anyway, tuloy natin. Gamitin ng China. They might escalate into something heightened, elevated to something greater than water cannon. Hindi umubra yung laser nila. So, napunta sa water cannon eh. Baka mag-escalate naman sila ng iba. Flares, baka gawin nila yon. Paliwanag ng PCG, malinaw ang utos ng Pangulo na huwag patulan ang anilay pambubuli ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at makipag-ugnayan sa kanila sa propesyonal na paraan. Ayon kay National Task Force for the West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela, standard na may water cannon equipment ang PCG vessels. Ngunit ito ay para makaligtas ng buhay tuwing may sakuna at makaiwas na magkasunog sa mga barko at hindi para makapanakit ng tao. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, the guidance of the President is very clear. We should not be provoked of all those bullying activities of China. We're still going to deal with them professionally. And if we're going to use our water cannon, ano na lang ang difference natin sa kanila, no? Sa ngayon, naninindigan ng PCG na hindi sila magpapaapekto sa panggigipit ng China at mananatili ito maliban na lamang kung magkaroon ng pagbabago sa direktiba ng task force sa pagsasagawa ng mga operasyon sa West Philippine Sea. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang utos eh. Siyempre, gagalaw lang naman sila pag may utos, di ba? So, hanggat walang utos, di gagalaw ang tawag dito? Ang PCG. Commander-in-Chief nila yung nagsasalita eh. Siyempre, siya yung susundin. But, alam nyo mga kotsero, ito yung akin. Something has to be done. I mean, it's a valid question, I think. Kung hindi water cannon, anong pwedeng gawin ng ating Philippine Coast Guard? Kasi alam nyo, sabi ni Francis Tolentino, they might escalate. What's next after water cannon? What's next? Baril? Bomba? O di sisipa ang papasok ang MDT? Hindi gagawin ng China yun. They can't afford to do that now. Not now. Lalo na nalulugi na yung bansa nila. They can't. Nagmamakaawa na nga sila sa foreign businesses eh. Para bumalik sa China. Pero hindi bumabalik. Ang Microsoft, na-post nga kanina sa Facebook eh. Umalis na sila ng China, lumipat sila sa Thailand. Nagdi-de-risk na sila ng China. Lumipat sila ng Thailand, Indonesia, and Malaysia. Ang Microsoft. We should do something. And ang mindset ko kasi mga kotsero, violence, bullies,
respond to strength. That's the only way, that's the only language bullies understand. Wala silang iba naiintindihan. So, sa akin, walang problema na pwede nating sabihin na wag muna kasi we need to have the moral ascendancy or the moral ground. But again, sa mga ganong aspeto, we have only a moral victory. Hanggang moral lang. Hanggang asaran lang. As far as actually resolving the issue, I don't think it will, or actually protecting our rights, it won't do anything. Walang mangyayari doon. Foxconn, paalis na rin. Good luck. Chip maker yan. Malulugi sila doon. Iyak ang China dyan pag umalis ang Foxconn. Anyway, so yun. So, I think, hindi rin naman mali yung ginagawa ni PBBM ngayon. I think he's just biding his time. Feeling ko nag-iintay lang si PBBM ng tamang moment. Papalakas muna, paparami muna ng barko, and then kapag medyo meron na tayong kakayanan, baka doon gagawa ng action, more concrete action like this one. Opposed to this one. So, we don't know yet when that will happen. Kaya nga maraming balikatan, kaya maraming But I think, alam nyo mga kotsero, itong severity nito, it's more of a statement para sa akin. Sinabi ko ito kagabi. Hindi ito lang. Hindi ito kwentuhan lang. Sinakto nila na ginawa nila to habang may balikatan. Sina-challenge nila si Amerika. See? Kasabihin ng mga pro-Duterte supporters, si Amerika ay ginagamit tayo sa kanyang proxy war with China. Pero sino talaga ang gumagamit sa Pilipinas? Si China. So ginagamit tayo para buyuin si Amerika. Di yung kayang protektahan to. Kala ko ba may mutual defense treaty kayo? Eto ka, with water cannon namin, wala kayong ginagawa. I think PBBM has to do something. At least, sabi ko nga kahapon, di ba pwedeng lagyan ng metal studs yan para pag bumangga, medyo may yupe sa kabila. Kahit gano'n na lang muna. Kahit metal studs na lang, di ba? Gano'n na lang. Or at least raise this sa ayan, nag-mention dito, why UN is silent. At least, ayun, ganun. Raise this to the UN. Bakit hindi natin gawin? Aside from maliban sa humingi ng tulong sa mga kakampi, bakit di natin gawin na i-escalate na to sa UN? At mag-file na tayo ng kaso. Alam niyo mga kotsero, China takot sa kaso. Napansin niyo? Takot sila sa kaso. Ayun lang makasuhan sila. Yung arbitration, sige, wala problema. Huwag kayong humarap. Arbitration lang naman yan. Pero may napatunayan yung arbitration na yun na mali ang China. Kahit hindi siya nag-participate. And, sabi po sa arbitration, sa decision ng arbitration court, hindi sila mawawalan ng jurisdiction kahit hindi sila umattend. Kahit hindi umattend ng China. So, that's one. Dapat talaga i-escalate na to sa I think now is the right time. Nung unang sinuggest ni Mig Zubiri na pumunta tayo sa UN at humingi ng tulong nila, during that time, I think it's not the best time. Hindi yun yung pinakamagandang panahon. Kasi hindi pa buo yung mga alyansa natin with other countries. Pero ngayon, mga kotsero, mukhang ma-afford na natin pumunta sa UN para mag-file ng complaint. I think we will get the numbers this time. Makuha mo yung numero ng EU, makuha mo yung numero ng of course ng West, nandiyan na. And some ASEAN countries also kampi na sa atin. India is also with us. Some parts of EU except Russia
Ang ano lang naman dyan, maarte lang dyan, will be South Africa kasi ang laki ng pondong binibigay ng China sa South Africa eh. Ngayon, I think we can escalate this to the UN. So, bakit natin gawin, di ba? Bakit di natin gawin? Baka ngayon na yung tamang panahon para gawin yan. Dito naman sa Pilipinas, mag-iimbestiga raw ang ating lower house tungkol sa gentleman's agreement. Yan sabi niya. Sabi to ni Martin Romualdez. Sabi niya, we have already discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved, we'll try to ferret out what the truth with what really happened because our president said he was horrified. So are we because it is disappointing that they had a gentleman's agreement. Although some say it is true, some say it does not exist. So we should know what the truth is because that is what China is invoking. Yun ang sinabi niya. Ngayon, syempre, yung mga, nasa kabilang parlor, yung mga grupo ng mga Duterte, syempre, ipagtatanggol siya dyan. Sa komento na yan. Pagtatanggol siya dyan. So, ito yung statement ng Embassy of the Philippine Republic of China in the Philippines. In 2016, China made temporary special arrangements. Oh, that in itself is the answer. Hindi na natin kailangan ng investigasyon dito, mga kotser. Hindi na kailangan ng Senate hearing dito. Confirmed. Confirmed na yan na merong special arrangements with the Duterte administration. Huwag na natin questionin yun. Hindi na kailangan ng Senate hearing dyan or ng congressional hearing dyan. It is a fact. Pero syempre, dahil ang target dito sa congressional hearing na to, sa HOR hearing, ay si Digong, so nagsalitaan na naman yung mga kaalyado ni Digong. Ano, panoorin natin. Rin humuhupa ang issue ng sinasabing gentleman's agreement noong Duterte administration. Gusto na nga rin itong investigahan sa Kamara. Pero tanong ng isang political strategist, ano ba talaga ang layunin ng hakbang na ito? Narito ang balita ni Val T. Vinagracia. Planong imbestigahan sa Kamara ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ni Chinese President Xi Jinping. May kinalaman ito sa nagpapatuloy at tila lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil na rin sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Pero ang naturang imbestigasyon, may masamang epekto raw sa mga susunod na Pangulo ng bansa ayon Really? sa political strategist na si Professor Maluti Kiya. Really? Yung resolution na yun hindi nararapat eh. Kasi it sets a bad precedent dahil ang architect ng foreign policy ay ang Pangulo. Hindi lang si Duterte ito ha, previous and succeeding. So ang gusto ba natin pagkatapos ng term ni Pangulong Marcos, uusigin rin siya sa lahat ng foreign policy decisions. Kinwestiyon ni Professor Why not? Si GMA dati nakipag-tripartite agreement with Vietnam and China sa gas exploration. Dinala sa Korte Suprema and it was a wrong policy decision. Masama ba epekto? Hindi. Wala. Did it affect yung kanyang regime during that time? Wala. So hindi ko nagigets eh. Hindi ko nagigets yung punto ni Maluti Kiya dito nung sinabi niya na do we want to question the foreign policy decisions of our presidents? Why not? Are they absolutely right about everything? Are they perfect in their decision making? Of course not. E di usigin nyo. Kung mali si PBBM, di usigin nyo. Pagkatapos ng termino niya, dalhin nyo rin. Magkaroon kayo ng House of kumbinsihin nyo yung mga congressmen na magkaroon din ng resolution na imbestigahan yung ating paglapit sa Amerika. Why not? Why not? Kahit i-Supreme Court nyo pa eh. Si Digong, kinwestiyon siya sa kanyang foreign policy. Dinala sa Supreme Court. Sino nang decide? Si Justice Leonen. Oh. Sino nang dala doon? Mga senador. Masama bang questionin ang policy decisions? No.
Kaya nga tayo may mga batas eh. Anti-terror law. O yun, di naman foreign na yun. Di naman foreign relations. Pero, anti-terror law. Kinwestiyon. Dinala sa Supreme Court. Masama ba yun? Hindi. Ba't ang bias nyo mag-isip? Pag digong, kailangan protektahan. Pag ibang presidente, kailangan ilaglag. Oh, come on. Kitang-kita naman masyado. Masyado pong obvious, madam. Yung bias natin dyan. Professor Tikia ang layunin ng investigasyon at kung para saan ba talaga ito. Ano yung in aid of legislation? Gagawa tayo ng Republic Act on Foreign Policy? Natatalian natin ang kamay ng susunod na Pangulo? Napuna rin nito ang Si Malutikia naman, para naman hindi niya alam. Hindi mo pwedeng talian ng kamay ng Pangulo kasi meron nga siyang immunity from suit. Habang siya ay Pangulo, meron siyang immunity from suits. There's already a law. You don't need to legislate a new law. So, si Digong is no longer president. Exempted pa rin ba siya doon? Hindi. Exempted pa rin ba siya sa kaso? Hindi. Exempted pa rin ba siya sa mga hearing? Hindi na. Hindi na. Because he's no longer president. Ngayon, ano yung in aid of legislation dyan? Can be anything. Provide a strategy on how to effectively manage the disputed territories of the Philippines. Maraming pwedeng gawing batas dyan. Pero ang punto kasi nito ay ayaw nilang paharapin si Digong sa hearing. Hindi lang yun. Kala ko ba matatapang kayo? Hakbang ng maisog, di ba? Simpleng hearing sa lower house, ayaw niyong puntahan. Grabe naman kayo. nilalaman ng House Resolution number 1684 ni Congressman Jefferson Conghun na tila may hatol na. Kung pagbabatayan naman aniya ang timeline ng sigalot sa pinag-aagawang teritoryo, nagsimula itong lahat sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nauna nang iginiit ni dating Oo, totoo. Nagsimula ito noong dating administrasyon ni Noynoy Aquino at ipinagpatuloy ni Digong. So yung maling policy yung maling policy ni Noynoy, yung maling policy ni Panot, ipinagpatuloy naman, binaligtad ni Digong, pero maling policy pa rin. Maling policy pa rin. Si Noynoy, masyadong agresibo. Si Digonggong, masyado namang weak. Mali bang questionin yun? Siyempre hindi. Dapat lang questionin natin pareho yan. Pumalpak na nga si Panot eh. Pinalala pa ni Digonggong. Bakit? Dahil ba dun sa sa promise ng 60-40 sa langis? Ewan ko lang. Basta ako, mga kotsero, ako nabalitaan ko lang naman. Hindi ko sinasabing ginawa ni Digong to. Pero nabalitaan ko na ang China ay mahilig magbigay ng bribes. Pangulong Duterte na walang nangyaring gentleman's agreement sa ilalim ng kanyang administrasyon. The only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there, as is where is. Para walang magkagulo. Hindi tayo magkagulo. Yun ang naalaala ko. Wala akong... there's a new word. I do not even know the ayunan. Sure. Para kay Professor Tikia, politika pa rin ang ugat ng lahat ng ginagawang pagdidiin kay Duterte kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ito, tinatawag ko, this early, is all about politics. You hit former President Duterte, you hit the Vice President. You hit former President Duterte on China, you establish what they wanted to frame
as the Dutertes being for China. It's a fact. It may be politics. Okay lang yun, sabihin natin politika. Parang yung pag-akusa nila na drug addict ang presidente. It's politics. Ang linis nyo. Ang lilinis ng mga kamay nyong lahat. Yung akusasyon na si PBBM ay nagda-drugs is politics. Let's call it that. It is what it is. Yun naman talaga yun eh. Politika lang yun eh. It is what it is. Politika lang yan. Sorry, mga politiko sila eh. Ganun talaga. Are you not pro-China? Are they not pro-China? Ano ba sinabi ni Digong? I love Xi Jinping. Xi Jinping, please be good to us. Parang Diyos ang wala. Ano yan, Diyos? Xi Jinping, please be good to us. Langya. Sara Duterte is also pro-China. Ilang beses siyang bumati sa Chinese New Year using Mandarin, kahit palpak. 2 beses yata yun. Nung tinanong siya tungkol dun sa pang-aabuso ng plan ng Coast Guard at ng Maritime Militia, anong sinabi niya? Ay, no comment po tayo dyan. No comment po, no comment. Vice President lang po ako, hindi po ako gumagawa ng foreign policy. Opo, ganun po. Tapos sasabihin nyo, mahalin natin ang Pilipinas. That's BS. The audacity. The audacity. And I think that is very unfair. Imbis nga raw na ituon ang investigasyon kay dating Pangulong Duterte ay mas maigi niya kung imbitahin na lang ng mga mambabatas ang mga dating opisyal ng Aquino administration na may kinalaman sa tensyon sa WPS para Anak kayo ng tipaklong. Ba't nyo ba? O sige, isama nyo na rin. Silang dalawa. Isama nyo yung mga dating opisyal ng Panot Aquino administration at saka itong Duterte administration. Because obviously, something was wrong. Titigas ng mga mukha nito. Exempted talaga eh. Exempted talaga eh. Hindi, wala exempted. Wala exempted. Walang ganun. Walang ganun, girl. Walang exempted dito. Lahat kayo babagsak. Exempted. Paupuin nyo si Trillanes sa tabi ni Digong sa hearing. isang backdoor na isang naipag-backdoor meeting, isang naipag-secret agreement. Magtabi sila. Mga hayop. Diyos ko. Ay, isama nyo rin si Cayetano. Ayan, yung senador na ngayon, na dating DFA secretary na pinagyayabang niya na lahat, inayos na sa China. Ayun, papuntahin nyo rin si Cayetano. Magtabi-tabi silang tatlo. Si Trillanes, si Cayetano, si Digonggong. Lahat kayo, magtabi-tabi kayo. Magtabi-tabihin nyo sila. Ba't kailangan exempted si Digong? Hindi, walang ganun. Lahat sila sasama. para mabigyang linaw ang naturang issue para sa Diyos o sa Pilipinas kung mahal. Grabe itong mga to. Pag Digong exempted, kapal ng mga mukha. Naaabuisit. Ayan kasi. Nakasulat na, si China mismo nagsasabi, China made temporary special arrangements. Ang nakakatawa kay China, yung temporary, gustong gawing permanent. Ito yung pinaka-latest sa statement to, May 5, 2024. 6:48 p.m. In 2016, China made temporary special arrangements. Ngayon, ang gusto ng China, yung temporary special arrangements na ginawa nila with Digong, ituloy-tuloy hanggang kay PBBM. Hindi pwede yun. Pero alam niyo mga kotsero, nagsalita na rin yung ating Navy. Ano sinabi ng Navy? Ito. Dapat patayin natin ang kwento na yan. Hindi yung tao, yung kwento. Hindi na dapat pag-aksayahan pa ng oras ngayon ang usapin kung meron o wala bang gentleman's agreement na nabuo
sa pagitan ng China at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, spokesperson on the West Philippine Sea ng Philippine Navy, nililihis lang nito ang tunay na issue sa patuloy na panggigipit at hindi makatarungang pag-angkin ng China sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Tinawag din niya itong Marites Warfare kung saan lumilikha ng diskusyon sa pagitan ng mga Pilipino para mawala ang usapin kaugnay sa territorial disputes. I call this Marites Warfare. Magpakawala ng kwento na tayo mismo magdiskusyon, mag-away-away, and we will get sidetracked. Let's go to the issue. Aniya, dapat itong isantabi at mas pagtuunan ng pansin kung ano ang kasalukuyang ginagawa ng China sa ating teritoryo. We have to understand the mindset of China, how they operate. All the false narratives that are designed to create dissent within the Philippines, dapat huwag natin patulan yan. Dagdag ni Trinidad na hindi dapat kalimutan ang tunay na issue kung saan pumasok ang China sa ating Exclusive Economic Zone o EZZ at gumawa ng artificial islands na kanila ring tinayuan ng military installations. Kasama na rin ang water cannon issue kamakailan lang. The real issue is what I mentioned, what China has done in our Exclusive Economic Zone. Samantala, sinabi ni Commodore Trinidad na tuloy-tuloy ang kanilang pag-ensayo upang mas mapalakas pa ang kanilang hanay. Kumparaan niya sa mga nakaraang balikatan exercises, pinaigting rin nila ngayon ang external defense ng ating bansa. We are increasing our capabilities for external defense. Compared to previous balikatans, na ang focus was on, let's say, terrorism, internal security operations, HADR. Ngayon, we are now looking at the external environment. Mayroon na rin tayong mga bagong mga gamit na pangdepensa sa teritoryo ng bansa, gaya ng mga missiles at artillery. Sa kabila ng tumitinding harassment ng China ay mananatili aniya ang mapayapa at responsableng pagkilos sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa sa ating mga exclusive economic zone bilang pagsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Ayun. Ako, mga kotsero, okay lang naman kung hindi natin tututukan yung issue. But, at the same time, pwede namang sabay eh. Takal natin ng sabay. Because ako ngayon, mga kotsero, ang mindset ko is this. Pag pinag-usapan mo ang Duterte, kasama na doon ang China. Pag pinag-usapan ng pinaglalaban ng mga Duterte Balahura supporters, kasama doon ang China. Pwede naman pareho. Siguro, ang ibig lang sabihin dito ng ating Philippine Navy is, wag nating kalimutan na meron talagang mas malaking issue. Na yung gentleman's agreement is only part of the bigger issue, that is the abuse, ang pang-aabuso na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. At ang ginagawa niyang pang-aabuso sa mga Pilipino. That's the bigger issue. So, siguro, pwedeng maging ganun ang perspective natin. Na kasama doon sa issue ng pang-aabuso ng China sa ating soberenya ay ang paggamit ng mga Pilipino laban sa kapwa Pilipino. At may mga Pilipino talaga na pumayag na maging modern makapili. Case in point, si Digong. Si Digunggong, modern makapili. Chief modern makapili. So para sa akin, mga kotsero, I would consider yung sinasabi ng ating Navy. Of course, much respect sa atin pong Navy. Hindi natin kukwestiyonin ang kanilang kapasidad at kanilang pagmamahal sa bansa. Wala tayong kino-question na ganyan. Sinasabi lang natin, we're putting it in the perspective. Nilalagay lang natin sa pananaw kung saan mas mabibigyan ng atensyon yung mga bagay na dapat bigyan natin ng atensyon. Of course, wag nating kalimutan na ang issue dito ay merong Chinese incursion dyan sa West Philippine Sea. And that is a problem. Problema talaga yan. At kasama sa problema na yan, mga kotsero, ay ang paggamit nila ng mga modern makapili. Ginagamit nila ang media. Ginagamit nila ang mga kapwa natin Pilipino para hatiin ang ating pananaw dito sa West Philippine Sea.
Pero mga kotsero, magiging ano lang yan, magiging epektibo lang yan kung lahat tayo ay maniniwala. Tulad ng ginawa ni Digong sa atin nung siya yung Pangulo. Majority talaga naniniwala kay Digong. Kaya naging successful si Digong noon. Kahit puro kabalbalan na yung pinaggagawa niya at pinagsasabi niya, naniniwala pa rin tayo. Kaya nga alam niyo mga kotsero, hats off pa rin kay kay kung di lang masama talaga yung ginawa niya, pero hats off pa rin kay Martin Andanar eh. Imagine, nakumbinsi niya ang majority ng Pilipino na si Digong ay napakahusay na presidente kahit hindi. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Good Jared Live. God bless you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?